when you're spending every day on your own. And here it goes, I'm just a kid and life is a Work of art yarn? Today, pumunta kami sa National Museum at inuna namin ang National Museum of Fine Art, kung saan matatagpuan ang mga painting ng mga national artists tulad ni Juan Luna, Fernando Amorsolo at iba pa. Kaya tara na at samahan niyo kaming mag-explore sa pambansang museo ng Pilipinas. Pagkapasok pa lang sa museo ay bumungad ang spolarium sa amin. Ito ay gawa ni Juan Luna noong 1884 gamit ang oil sa canvas. Ikinikonsidera ng National Museum ang spolarium bilang isa sa pinakamalaking larawang pintura sa buong Pilipinas na may laking 4.22 by 7.675 centimeters. Isinasaad sa mga pag-aaral na ang painting na ito ay ipininta ni Juan Luna para maisalarawan sa mga Espanyol ang kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pangolonyang Kastila. Matapos makipag-picture sa spolarium, ay nakita naman namin ang painting na naglalarawan ng pagkapatay ng noong Gobernador Bustamante. Ipininta naman ito ni Felix Resurrection Hidalgo. Ang formal na titulo sa larawan na ito ay The Assassination of Governor Fernando Bustamante and Son. Ngunit itinatawag din itong La Iglesia contra el Estado or The Church versus State sapagkat ang pagkapatay kay Gobernador Bustamante ay dahil sa pagkarambulan ng mga taga-suporta ng simbahan matapos ipatay ni Gobernador Bustamante ang arsobispo. Ang mga praile ang nanguna sa pagkapatay na ito dahil hindi nila nagustuhan ang malinis sa pamumuno ni Bustamante. So, kung naintriga kayo sa kwento na iyon, maaaring maglikom-likom kayo sa internet or kung gusto niyo puntahan niyo ang National Museum of Fine Arts. Pero sunod naman ay dumako naman kami sa gallery na nakalaan sa mga painting ni Juan Luna. Marami siyang napinta mula sa kanyang pag-aaral sa Europa na nakadisplay sa museo. Natagpuan din namin ang mga estatwang ikinuukit ni Fernando Amorsolo. Nilikom naman namin ang iba pang litrato na isinalarawan ang kulturang Pilipino. Ngunit nais pa namin na mahanap ang iba't ibang uri ng sining maliban sa pagpinta. Kaya pumunta naman kami sa National Museum of Anthropology. Ayan, so after namin sa Museum ng Fine Arts, dumiretso na kami ng bahay kasi napagod na. Joke lang, no? So, tumawid kami sa kabilang building, no? Kung saan natagpuan naman namin yung National Museum of Anthropology. So, dito, no, nakita namin yung mga nahukay na historical artifact na nagmula pa noong sinaunang panahon bago pa nasakop ng mga dayuhan yung Pilipinas. So, marami kaming nadiskubre sa parte ng pambansang museo na ito patungkol sa pamumuhay ng ating mga ninuno sa sinaunang panahon. Una naming pinasok, no, ang pottery. Hala, magnanakaw ang atake, pinasok. Charis. So, ayan, no? Isa sa mga section sa National Museum of Anthropology ay nakalaan sa mga banga na natagpuan sa mga kabundukan, no? Mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Nung lumipat naman kami sa iba pang parte ng museo, ay natagpuan namin yung isang gallery, no? Na mostly mga taga Mindanao, no? Ang mga gumawa, no? Meron sila ditong mga instrument, mga damit, at saka yung kanilang tradisyonal na sayaw. So, as you can see, no, nakikita natin yung mga kagamitan na ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao noon. No, maliban sa mga damit, aramas, at iba pa nilang kagamitan, ay nakadiscover rin kami ng bagay na ito po, mga shield ko. Yung shield lang yun, pag tinamaan mo, tapos pag di ka natamaan ng palaban mo, pakita mo yung Anong tawag sa mga to? Salimano, galing Maranao, Lanao del Sur. In Mindanao. Kanina pa kami gahanap ng ano. Borak. It's not
Borak, it's Borak. This one is Ito, ano to? Cora. Anong ginagawa niya? Greater. Did you know you will be seated here and dito ka mag-grade? Wow, ang galing! Ang galing! Ayan. So, after namin, no, sa mga instruments, no, mga damit, tsaka mga armors, naglakad-lakad na kami ulit, no. So, and nakita namin, no, ay hindi namin nakita, no. Nakapukaw ng aming pansin, no, yung interest namin, no, yung isang gallery, no, na kung saan napakadilim niya, no. Madilim siya at malamig. Yung parang kuweba yung dating. Ayun. Kaya, doon naman yung next namin na pinuntahan. Then, pagpasok namin doon, no, nakita namin naman yung iba't ibang paraan ng paglibing ng mga kututubong Pilipino at yung mga paniniwala nila, no, ukol sa pagsasakabilang buhay ng isang tao, no, like, ang astig. So, ang huli naming napuntahan sa museo na ito, no, yung section na kung saan inilagay yung mga ancient artifact na nagsisilbing evidence or ebidensya, no, na may sariling sistema ng pagsulat yung mga Pilipino. Napagod ko lang sa paglakad kaya ayan na yung huli. So, behold, no, ang Laguna Copper Plate Encryption, no. So, nakaukit sa tansong ito yung record ng isang transaction, no, na naganap. Kumbaga, parang resibo siya sa pagitan ng dalawang kampo, no. So, ayon sa mga pag-aaral, no, ang salitang ginamit ng iniukit ang copper plate na ito ay halong Sanskrit at sinaunang Malayo. And natatagpuan din sa section na ito yung batong Monreal o yung mga limestone na may nakaukit na salitang baybayin, no? Ito yung sinaunang sistema ng pagsulat ng Pilipinas. And lastly, no, nakita din namin dito yung isang kopya ng Doktrina Kristiyana, no? Isa ito sa mga unang iprinintang literatura sa Pilipinas na naglalaman ng katekismo ba yun, ng simbahang Katoliko. Matapos ang lakarin na ito na umabot ng 12K steps, so akalain niyo yun. So umuwi kaming pagod, pero busog sa kaalaman. Napagtanto namin ang kahalagahan ng pagprepreserba ng kultura at ang epekto nito sa bansa. Nagkakaroon tayo ng idea sa mga pangyayari na naganap bago pa man tayo mabuhay. Dito ay maaari nating maiwasan ang pagkakamali na nagawa ng ating mga ninuno at mula sa kanilang aksyon ay magabayan tayo sa kung ano ang tama at mali. Dito rin ay maraming sinaunang kagamitan na nakakapukaw ng inspirasyon mula sa function at creativity na ginamit dito. Maraming maitutulong sa pagpreserve pa sa mga works of art na ito maliban lamang sa pagiging ebidensya ng nakaraang Pilipinas. Ang pinakamahalagang rason ay ito ang nagsisilbing pundasyon ng isang bayan.